Ang tunog ng susing pumipihit sa seradura ng pinto ang pumukaw kay Amara mula sa kanyang pagmumuni-muni. Napangiti siya. Isang ngangiting matagal na niyang hindi na ibibigay ng buong puso. Nandyan na siya, bulong niya sa sarili, habang pinupunasan ng kanyang mga kamay sa isang puting apron. Dali-dali niyang tinungo ang pinto. Ang puso niya'y tila isang ibon na sabik na makalaya sa hawla nito. Ito na ang gabing pinakahihintay niya. Ang gabi kung saan lahat ay magbabago. Ang gabi kung saan muli nilang bubuuin ang kanilang pamilya. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang pamilyar na mukha ng kanyang asawa. Si Mateo. Matika sa suot nitong uniforme, dala ang lahat ng karangalan na kaakibat ng kanyang pangalan. Mateo, malambing niyang bati. Ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Hindi nag-iisa si Mateo. May anino sa likuran nito. Isang aninong dahan-dahang humakbang pasulong, papalabas sa dilim. Isang babae. Isang babaeng mas bata na may mga matang mapanghamon. At ang mga kamay nito ay nakahawak sa isang tiyan na malaki at bilog na bilog na. Buntis. Naramdaman ni Amara ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga bga. Ang eksena sa harapan niya ay isang palaisipan na hindi kayang buuin ng kanyang isip. Sino ang babaeng ito? Bakit kasama siya ni Mateo? Bakit? Amara! Basag ni Mateo sa katahimikan. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Walang bahid ng kahit anong emosyon. Siya, si Leira Santos. Hindi makapagsalita si Amara. Ang mga mata niya ay napako sa tiyan ng babae. Isang tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Isang tanong na kinatatakutan niyang marinig ang sagot. Mateo, ano to? Sa wakas ay nagawa niyang itanong. Ang boses niya ay basag at nanginginig. Lumapit si Mateo, ngunit hindi para aluhin siya. Hinawakan nito sa balikat si Leira at inakay papasok ng kanilang bahay, ng kanilang tahanan. Dumaan sila sa gilid ni Amara na para bang isa lamang siyang palamuti na walang buhay. Upo, Leira! Utos ni Mateo sa babae, bago muling hinarap si Amara. 10 taon, Amara. 10 taon na tayong kasal. Sabi ni Mateo. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura niya. Pero hindi mo na ibigay sa akin ang pinakamahalagang bagay na kailangan ng isang lalaki. Tumingin si Mateo sa tiyan ni Leira at sa unang pagkakataon ngayong gabi, nakita ni Amara ang isang ngiti sa mga labi ng kanyang asawa. Isang ngiting puno ng pagmamalaki. Ang batang ito, sabi ni Mateo, itinuturo si Leira. Ang batang ito ang kinabukasan ko, ang magpapatuloy ng pangalan ko. Hindi. Umiling si Amara, habang ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi totoo yan. Sabihin mo sa akin, nagbibiro ka lang, Mateo. Tapos na ako sa pagpapanggap, Amara. Mariing sabi ni Mateo. Dito na siya titira. Dito sa bahay na to. Kung gusto mong manatili sa kasal na to, tatanggapin mo siya. Tatanggapin mo sila. Pagkatapos noon, tinalikuran na siya ni Mateo. Inalalayan nito si Leira na tumayo at nagsimula silang maglakad patungo sa hagdanan, patungo sa kanilang silid, sa kanilang kwarto. Naiwan si Amara na nakatayo sa gitna ng sala, paralisado. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng sarili niyang puso at ang mahinang tawanan ni Leira habang paakyat sila ng hagdan. Ang kanyang mga mata ay napadako sa hapagkainan. Ang 2 kandilang sinindihan niya kanina ay nagsisimula ng maubos. Ang 2 plato, ang 2 kopita ng alak. At sa gitna ng lahat, ang isang cake na may nakasulat na Happy 10th Anniversary. Ang pag-asa na binuo niya buong araw ay gumuho sa isang iglap. Nanghina ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa isang silya. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Habang hinahaplos ang ibabaw ng cake, sinisira ang perpektong pagkakasulat ng mga salita. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, sumama sa puting tumpang ng cake.
Isa pa at isa pa hanggang sa hindi na niya napigilan ng isang hikbing. Matagal na niyang kinikimkim sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang tunog ay tila isang alarmang gumising sa kanya mula sa isang masamang panaginip. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Hindi man lang tinitingnan kung sino ito. Mama Mara? Good evening po. Boses yon ng kanyang assistant na si Chloe. Masaya at puno ng sigla. Just a reminder po for tomorrow's event at Club Reina. Sir Mateo will be the guest of honor. It's a big night for him, for both of you, ma'am. Napatitig si Amara sa kawalan. Ang engranding bulwagan ng Club Reina, ang mga matataas na tao sa lipunan, ang mga kamera, ang mga ngiti. Paano? Paano niya haharapin ang lahat ng yon kinabukasan kung ngayong gabi lang, ang buong mundo niya ay dinurog na ng walang awa. Ang salamin ay hindi nagsisinungaling. Kitang-kita ni Amara ang pamumugto ng kanyang mga mata. Isang tahimik na testimonya sa mga luhang inubos niya buong magdamag. Ngunit ang makeup ay isang mahusay na kasangkapan. Isang maskara. Sa bawat pahid ng concealer, itinago niya ang bakas ng pighati. Sa bawat lagay ng kolorete, pilit niyang ibinabalik ang kulay sa kanyang namumutlang mukha. Ang suot niyang itim na bestida ay simple ngunit elegante. Mahigpit itong yumayakap sa kanyang katawan na para bang isang baluti na poprotekta sa kanya mula sa mga mapanuring mata ng mundo. Pagbaba niya ng hagdan, naabutan niya si Mateo na naghihintay sa may pinto, abala sa kanyang cellphone. Nang mapansin siya nito, itinaas nito ang kanyang tingin. Walang emosyon, walang pagsisisi. Para bang ang nangyari kagabi ay isa lamang masamang panaginip na siya lang ang nakaalala. Let's go, sabi lang nito. We're late. Hindi na nagsalita si Amara. Sumunod na lang siya. Sa biyahe, walang nagsalita sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang radyo na nagpapatugtog ng isang masayang awitin tungkol sa pag-ibig. Isang malupit na kabalintunaan. Pagdating nila sa Club Reina, ang lahat ay isang nakakasilaw na pagtatanghal. Mga kumukutitap na ilaw mula sa kamera, ang bulungan ng mga importanteng tao, ang tunog ng mga kupitang nag-uumpugan. Ito ang mundo nila. Isang mundong binuo sa mga ngiti at pagkukunwari. Agad silang sinalubong. Congratulations, General Vergara. You look stunning tonight, Amara. Ngumiti lang si Amara, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Hinawakan ni Mateo ang kanyang baywang. Para sa iba, ito ay isang kilos ng pagmamahal. Ngunit para kay Amara, ito ay isang pag-aari, isang babala. Ngumiti ka, bulong ni Mateo sa kanyang tainga. Ang lahat ay nakatingin sa atin. Ginawa niya ang sinabi nito. Ngumiti siya hanggang sa manakit ang kanyang mga panga. Nakipag-usap siya sa mga taong hindi na niya matandaan ang pangalan. Tumawa siya sa mga birong hindi naman nakakatawa. Ginampanan niya ang papel ng isang perpektong asawa, ng isang perpektong bayani. Ngunit ang bawat segundo ay isang pagpapahirap. Ang imahe ni Leira at ang malaki nitong tiyan ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Hindi na niya kaya. Nakakita siya ng pagkakataon nang mag-isa si Mateo malapit sa may balkonahe. Nilapitan niya ito. Mateo, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang boses niya ay mahina, ngunit formal. Tiningnan siya ni Mateo na may pagkainis. Huwag ngayon, Amara. Huwag mong sirain ang gabi ko. Ito rin ang gabi ko, sagot ni Amara. Hindi na napigilan ang panginginig ng kanyang boses. Hinila niya si Mateo palabas sa balkonahe, kung saan mas pribado at hindi sila gaanong maririnig. Ano ang plano mo? Tanong niya. Hinaharap ito. Hanggang kailan mo itatago si Leira sa pamamahay ko? Sa buhay ko? Tumawa si Mateo, isang tawang walang saya. Sinabi ko na sa'yo, tanggapin mo na lang. Mas magiging madali ang lahat. Hindi! Giit ni Amara.
Ang galit ay nagsisimula nang pumalit sa kanyang kalungkutan. Hindi ako papayag na gawin mo akong tanga. May karapatan ako. Asawa mo ako. At dahil asawa kita, dapat alam mo kung saan ang lugar mo. Biglang sigaw ni Mateo. Ang pagbabago sa kanyang anyo ay nakakagulat. Nawala ang nangiti, nawala ang pagkukunwari. Ang naroon na lang ay ang purong galit. Hindi ako mananahimik habang buhay, Mateo. Ibubunyag ko ang lahat. Pagbabanta ni Amara, ang mga luha ay muling nagbabadyang tumulo. Ang mga salitang yon ang nagtulak kay Mateo sa hangganan. Sa isang mabilis na kilos, itinaas niya ang kanyang kamay. Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Naramdaman ni Amara ang hapdi na gumuhit sa kanyang pisngi bago pa man maintindihan ng kanyang isip ang nangyari. Tila huminto ang mundo. Ang lakas ng sampal ay nagpatalsik sa kanya dahilan upang mawalan siya ng balanse at bumagsak sa malamig na sahig ng balkonahe. Nakatitig lang siya sa kawalan, nanginginig. Ang sakit sa kanyang pisngi ay walang-wala kumpara sa kahihiyang nararamdaman niya. Mula sa kanyang kinabagsakan, ang paningin niya ay napadako sa pinto ng balkonahe na bahagyang nakabukas. May isang taong nakatayo doon, isang lalaki. Nakita nito ang lahat. Nagkatinginan sila. Sa mga mata ng lalaki, nakita ni Amara hindi ang awa, kundi ang pagkagulat. At sa ilalim niyon, may iba pa. Isang uri ng pag-unawa na hindi niya maipaliwanag. Agad na kumilos si Mateo. Mabilis nitong isinara ang pinto bago pa man makita ng estranghero ang higit pa. Marahas siyang hinila ni Mateo patayo. Tumayo ka. Utos nito. Ang boses ay isang mapanganib na bulong. Hawak nito ang kanyang braso ng mahigpit. Ang mga daliri nito'y bumaon sa kanyang balat. Hinila siya nito palapit. Ang mukha nito'y ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Subukan mong magsumbong. Pagbabanta nito, ang bawat salita ay puno ng lason. At sisirain ko, hindi lang ikaw, kundi pati ang pangalan ng ama mo. Binitawan siya nito ng bigla. Inayos ni Mateo ang kanyang uniforme, ibinalik ang nangiti sa kanyang mukha, at muling lumabas sa pagdiriwang na parabang walang nangyari. Naiwan si Amara sa balkonahe, nanginginig pa rin. Hinawakan niya ang kanyang pisngi, na ngayon ay ramdam na niya ang pamamaga. Ngunit ang sakit na iyon ay hindi ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay ang kahihiyan. At ang katotohanang ang lalaking pinakasalan niya, ang bayani sa mata ng lahat, ay isang halimaw sa dilim. Walang nagsalita sa kanila sa loob ng kotse pauwi. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw o sumpaan. Nakatingin lang si Amara sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng syudad na nagdaraanan na parang mga naglalahong bituin. Ang pisngi niya ay kumikirot pa rin, isang paalala sa bawat segundo ng kahihiyang sinapit niya. Pagdating sa bahay, hindi na niya hinintay si Mateo. Dire-diretso siyang pumasok at umakyat ng hagdan. Ngunit pagdating sa tapat ng pinto ng kanilang silid, natigilan siya. Mula sa loob, narinig niya ang isang mahinang pag-ubo. Boses ng isang babae. Boses ni Leira. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ito na pala ang tahanan nila ngayon. Siya ang naging estranghero. Hindi na siya tumuloy. Dahan-dahan siyang tumalikod at tinungo ang guest room sa dulo ng pasilyo. Doon niya pinalipas ang gabi, nakaupo sa dilim, habang ang mga imahe ng gabi ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang mukha ni Leira, ang sampal ni Mateo, at ang mga mata ng lalaking yon sa balkonahe. Hindi siya umiyak, naubos na yata ang kanyang mga luha. Ang pumalit dito ay isang bagay na mas malamig, mas matigas. Isang bagay na parang bakal na unti-unting nabubuo sa kanyang dibdib. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, bumangon na siya. Mayroon siyang desisyon. Binuksan niya ang kanyang laptop.
Ang mga daliri niya ay hindi nanginginig habang tinatype niya ang mga salitang naalala niya mula sa isang pag-uusap sa party. Attorney Elias Mercado. Lumabas ang maraming resulta, mga artikulo, mga balita tungkol sa mga kasong hinawakan niya. Abogadong kumampi sa mga magsasaka, nanalo laban sa malaking kumpanya. Mercado. Matagumpay na inilaban ang kaso ng isang maliit na empleyado. Binasa niya ang bawat isa. Isang pattern ang kanyang nakita. Si Attorney Mercado ay laging kumakampi sa mga dihado, sa mga inaapi. Hindi siya natatakot bumangga sa mga makapangyarihan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 24 na oras, nakaramdam si Amara ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Hindi siya naligo, hindi siya nag-ayos. Isinuot lang niya ang unang damit na nakita niya. Kinuha ang susi ng kanyang kotse at tahimik na umalis ng bahay. Ang opisina ni Attorney Mercado ay hindi magarbo. Simple lang ito, ngunit malinis at maayos. Punong-puno ng mga libro. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang sekretarya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, bumukas ang pinto ng isang opisina. Lumabas si Attorney Elias Mercado, ang lalaki mula sa balkonahe. Nagulat ito nang makita siya, ngunit agad ding binawi. May pag-aalala sa kanyang mga mata, ngunit nanatili itong profesional. Ma'am Dizon, bati nito. Please, come in. Sa loob ng opisina, pinaupo siya nito. Hindi ito nagtanong tungkol sa nangyari. Hinintay lang siya nitong magsalita. Huminga ng malalim si Amara. Tiningnan niya ang abogado nang diretso sa mga mata. Hindi ako naparito para sa divorce attorney. Simula niya ang boses ay kalmado at buo, isang bagay na ikinagulat niya mismo. Naparito ako para sa hustisya. Ikinuwento niya ang lahat. Hindi ang tungkol sa pananakit, kundi tungkol sa pagdadala ni Mateo kay Leira sa kanilang pamamahay. Ang pag-angkin nito sa bata. Ang pagbabanta nito, tahimik lang na nakinig si Elias. Hindi nagambala, hindi nagpakita ng pagkagulat. Para bang alam na niya ang mga bagay na ito. Nang matapos si Amara, tumango ito ng dahan-dahan. Naiintindihan ko, sabi nito. Handa akong tulungan ka. Sa katunayan, dagdag pa nito, na may kakaibang bigat sa kanyang boses, mayroon din akong sariling dahilan para harapin si General Vergara. Nagulat si Amara, ngunit hindi na siya nagtanong. Sapat nang malaman na may kakampi siya. Tumayo si Elias at may kinuha sa kanyang drawer. Isang maliit at itim na bagay, isang USB flash drive. Inilapag niya ito sa lamesa sa pagitan nilang dalawa. Bago tayo magsimula, seryosong sabi ni Elias, kailangan malaman mo kung sino talaga ang taong pinakasalan mo. Itinulak nito ang USB papalapit sa kanya. Pakinggan mo to, sabi nito. Pero mag-ingat ka. 2:00 na ng madaling araw. Ang tanging liwanag sa opisina ni Elias ay nagmumula sa berdeng lampshade sa kanyang lamesa na nagbibigay liwanag sa isang bundok ng mga papel, mga budget proposal, liquidation report, mga resibong halos hindi na mabasa. Ito ang mundo ni Mateo Vergara na isinalin sa mga numero at pirma. Sa loob ng 3 araw, ito na ang naging buhay ni Elias. Kape at mga dokumento. Sa bawat paglipat ng pahina, lalo niyang nararamdaman na malapit na siya. May mali. May isang bulate na kumakain sa kaloob-looban ng perpektong imahe ni Mateo. Napahinto siya sa isang partikular na folder. Project Kapatiran. Basa niya sa label. Isa itong proyekto para sa pabahay ng mga pamilya ng mga sundalong nasawi sa laban. Napakalaki ng badyet. Ngunit nang tingnan niya ang mga kalakip na resibo at pangalan ng supplier, may hindi tumugma. Ang mga kumpanya ay kahina-hinala. Ang mga pirma ay tila minadali. Napapikit si Elias at hinilot ang kanyang sentido. Hindi na lang ito tungkol sa pera. Ang mga mata niya ay napadako sa isang maliit na picture frame sa gilid ng kanyang lamesa.
Isang lumang litrato. 3 binatang nakaunipormeng pangkadete, nakangiti at nakaakbay sa isa't isa. Siya, ang kanyang Kuya Miguel, at ang matalik nitong kaibigan, si David Reyes. Si David, masayahin, matapang, laging nangunguna sa tawanan. Namatay siya sa isang ambush 5 taon na ang nakalipas. Isang misyon na pinamunuan ng isang batang opisyal na nagngangalang Mateo Vergara. Si Mateo lang ang nakaligtas ng halos walang galos. Siya ang tinanghal na bayani. Hindi aksidente yon. Bulong ni Elias sa katahimikan ng kanyang opisina. Iyon ang laging sinasabi ng kanyang Kuya Miguel bago ito pumanaw sa sakit 2 taon na ang nakalipas. May dayang nangyari. Ang paghahanap niya ng hustisya para kay Amara ay naging paghahanap na rin ng hustisya para kay David. Biglang umilaw ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro sa kanya. Ang numerong ibinigay niya kay Amara. Nasa akin na. 2 salita lang, pero sapat na para bumilis ang tibok ng puso ni Elias. Isang halo ng tagumpay at matinding pag-aalala. Nagawa ni Amara, ngunit inilagay din niya ang kanyang sarili sa mas malaking panganib. Nagkita sila kinabukasan sa isang maliit na coffee shop sa isang eskinita sa Maynila, malayo sa mga lugar na madalas nilang puntahan. Pagdating ni Amara, nakita ni Elias ang pagod sa mukha nito, ngunit meron ding bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Isang tapang na hindi niya nakita noon sa Club Reyna. Walang masyadong salita. Inilapag ni Amara ang isang flash drive sa lamesa. Mga kopya ng personal na bank statement ni Mateo, mga titulo ng lupa na hindi deklarado, at mga email na naglalaman ng mga kahina-hinalang transaksyon. Kinuha ito ni Elias. Salamat, Amara. Malaking tulong to. Ano ang susunod? Tanong ni Amara. Tiningnan siya ni Elias ng seryoso. Ang susunod ay ang pag-iingat mo. Hindi tanga si Mateo. Mapapansin niyang may nawawala, na may nagbago. Huwag kang magpapahalata. Umarte ka na parang normal ang lahat, kahit gaano kahirap. Tumango si Amara. Mag-iingat ako. Mabuti, sabi ni Elias. Amara, mag-iingat ka. Palagi. Kinagabihan, habang pauwi na si Amara mula sa kanyang trabaho, tumawag ito kay Elias. Ang boses nito ay nanginginig at puno ng takot. Elias, may sumusunod sa akin. Sabi nito, pabulong. Isang itim na kotse, walang plaka, kanina pa sa likod ko. Napatayo si Elias mula sa kanyang upuan. Ang panganib na kinatatakutan niya ay narito na. Kalma ka lang, sabi niya. Pilit na pinapakalma ang sariling boses para hindi ito mataranta. Huwag kang magpahalata na alam mo. Huwag kang didiretso sa bahay. Mag-drive ka papunta sa isang mataong lugar. Isang mall. Pumasok ka sa basement parking at iwan mo ang kotse mo. Mag-taxi ka pa uwi. Okay. Okay, sagot ni Amara. Amara, tawagan mo ako kapag nakauwi ka na ng ligtas. Utos ni Elias bago ibaba ang tawag. Ang sumunod na oras ay ang pinakamahabang oras sa buhay ni Elias. Pabalik-balik siya sa kanyang opisina, hawak ang cellphone, naghihintay. Bawat minuto na lumilipas na walang tawag ay isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Nang sa wakas ay tumunog ang kanyang telepono, sinagot niya ito sa unang ring pa lang. Amara? Nasa bahay na ako. Sagot nito. Ang boses ay halos isang bulong-ong. Nakahinga ng maluwag si Elias. Mabuti naman kung ganun. Elias, putol ni Amara sa kanya. Ang takot sa boses nito ay mas matindi pa kaysa kanina. Nandito siya. Sino? Si Mateo. Oo. Nakaupo siya sa sala. Hinihintay ako. Patay ang lahat ng ilaw. Biglang kinabahan si Elias. Anong nangyayari? Isang sandali ng katahimikan. At nang muling magsalita si Amara, ang boses niya ay basag na.
May papel sa lamesa sa harap niya. Isa sa mga dokumentong kinopya ko kanina. Narinig ni Elias ang boses ni Mateo sa kabilang linya. Malinaw at nakakakilabot. Naghahanap ka ba ng seswato? Mahal ko? At pagkatapos, naputol ang linya. Napanood ni Mateo ang dahan-dahang pagguho ng mundo ni Amara sa kanyang mga mata. Nakatayo ito sa gitna ng sala, nakatingin sa papel na nasa lamesa na para bang isa itong ahas na handa siyang tuklawin. Ang kaninang tapang nito ay naglaho, napalitan ng purong takot. Ngumisi si Mateo. Ito ang gusto niyang makita. Ang pagbabalik ng Amara na kilala niya, ang babaeng sunod-sunuran, ang babaeng takot sa kanyang anino. Katangahan, sabi niya. Dahan-dahang tumatayo at lumalakad paikot sa kanya na parang isang leon na pinaglalaruan ang kanyang biktima. Akala mo ba talaga, sa lahat ng taon na magkasama tayo, hindi ko malalaman kung may ginagawa kang kalokohan sa likod ko? Hindi sumagot si Amara. Nanginginig lang ito. Nakakatuwa ang tapang mo, Amara. Talaga? Patuloy ni Mateo. Ang boses ay puno ng pangungutya. Pero hanggang diyan ka na lang. Isang munting ibon na sinusubukang lumaban sa isang agila. Hinawakan niya ang baba ni Amara at marahas na itinaas ito para magkatinginan sila. Ngayong gabi, ipapakita ko sa iyo kung ano ang mangyayari sa mga taong kumakalaban sa akin. Binitiwan niya ito at kinuha ang kanyang cellphone. Naglakad siya papalayo. Iniwan si Amara na nakatayo sa dilim. Pumasok siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Isang numero lang ang tinawagan niya. Benjo? Sabi niya pagkasagot sa kabilang linya. Sir Mateo, napatawag kayo? Sagot ng isang lalaking may mabilis na pananalita. Si Benjo ay isang reporter na may utang na loob sa kanya. Isang asong handang kumahol at mangagat para sa kanya. May trabaho ako para sa'yo, sabi ni Mateo, diretsahan. Gusto kong sirain mo ang isang tao. Sino, sir? Politiko? Kalaban sa negosyo? Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Mateo. Ang asawa ko. Natahimik sandali si Benjo. Si Ma'am Amara po. Huwag kang mag-alala. Babayaran kita ng malaki, sabi ni Mateo. Ito ang kwento. Isang selosang asawa na hindi matanggap na hindi niya ako mabigyan ng anak. Ngayon, nababaliw na siya. Ginagamit niya ang impluwensya ng kanyang ama, si General Dizon, para guluhin ang aking karera. Gawin mong miserable ang buhay niya. Gusto kong paggising niya bukas, ang pangalan niya ay putik na. Masusunod, Sir Mateo. Pagkatapos ng tawag, naupo si Mateo sa kanyang silya at nagbuhos ng isang baso ng whiskey. Payapa, kalmado. Ang laro ay nagsimula na. Kinabukasan, ang lason ay kumalat nang mas mabilis pa sa inaasahan niya. Pagbukas niya ng kanyang laptop, ang pangalan ni Amara Dizon ay nasa lahat ng dako. Mga online gossip sites, mga blog ng mga bayarang manunulat. Communications Director Amara Dizon, gumagamit ng kapangyarihan ng ama para harasin ang asawang bayani? Ang tunay na kwento. Ang pagiging desperada ni Mrs. Vergara. Binasa ni Mateo ang mga komento sa ilalim ng mga artikulo. Grabe naman pala tong babaeng to. Hindi makontento. Kawawa naman si Sir Mateo. Isang bayani pero ganito ang asawa. For sure, puro inggit lang yan dahil may ibang babae na si Sir. Napatango si Mateo. Perpekto. Ang susunod niyang hakbang ay mas delikado. Ngunit kailangan. Tinawagan niya ang pribadong numero ni General Ramon Dizon. Sir, magandang umaga po. Bati niya. Ang boses ay puno ng paggalang at lungkot. Si Mateo po ito. Vergara, nakita ko ang mga balita. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Tanong ng matandang general. Ang boses ay mabigat. Sir,
Hindi ko na po alam ang gagawin ko, sabi ni Mateo. Umaarte na parang siya ang biktima. Mahal na mahal ko po si Amara. Pero nitong mga nakaraang buwan, nag-iba na siya. Naging paranoid, selosa. Ngayon, ito na. Ginagamit niya ang pangalan ninyo para siraan ako sa militar. Sir, natatakot ako para sa kanya. Baka kailangan na niya ng tulong. Narinig ni Mateo ang malalim na pagbuntong hininga sa kabilang linya. Alam niyang nakuha niya na ang loob nito. Ang kahinaan ng general ay ang nag-iisa nitong anak. Kakausapin ko siya, sabi ng general. Ako ang bahala dito. Alam ni Mateo kung ano ang ibig sabihin noon. Isang komprontasyon, isang away sa pagitan ng mag-ama kung saan si Amara ang lalabas na masama. Lumipas ang ilang oras. Nagring ang telepono ni Mateo. Isang tawag mula sa isa sa mga board member sa kumpanyang pinagtatrabahuan ni Amara. Isa rin sa mga taong may utang na loob sa kanya. Mateo, sabi ng lalaki, nagawa na namin. We've placed her on indefinite leave. Sinabihan na namin siya. Effective immediately. Salamat. Simpleng sagot ni Mateo bago ibaba ang tawag. Tumingin siya sa labas ng bintana ng kanyang opisina. Payapa ang langit. Para sa kanya, ito ay isang senyales ng tagumpay. Nawalan ng ama, nawalan ng trabaho, nawalan ng dangal. Sa isang araw lang, winasak niya ang mundo ni Amara. Game over? Bulong niya sa sarili habang umiinom muli ng kanyang whiskey. Ngayon, sino pa ang lalapitan niya? Sino pa ang tutulong sa kanya? Wala na. Siya ay nag-iisa na. At sa wakas, mananahimik na siya. Ang bawat artikulong nababasa ni Elias online ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang mga litrato ni Amara na kinuha mula sa malayo ay ipinapakita siyang pagod at malungkot. Ang mga komento ay mababangis, walang awa. Isinara niya ang kanyang laptop ng may diin. Kasalanan niya ito. Kung hindi niya hinikayat si Amara na lumaban, hindi sana ito nangyayari. Inilagay niya ito sa kapahamakan. Ang pagiging suspendido nito sa trabaho, ang galit ng sarili nitong ama, lahat ay dahil sa kanya. Ngunit ang pagsisisi ay hindi makakatulong. Ang tanging paraan para maitama ito ay ang tapusin ang laban. At para magawa yon, kailangan niya ng isang sandatang mas matalas, isang ebidensyang hindi kayang pasinungalingan ni Mateo. Ang mga dokumento ng korupsyon ay hindi sapat. Kailangan niyang patunayan na si Mateo ay hindi lang isang magnanakaw, kundi isang halimaw. Tumayo siya at kinuha ang susi ng kanyang kotse. Mayroon siyang isang huling baraha na hindi pa niya sinusubukan, isang multo mula sa nakaraan. Nag-drive siya ng mahigit 3 oras, papalayo sa magulong syudad, patungo sa isang tahimik na probinsya sa Laguna. Ang daan ay paliit ng paliit, napapaligiran ng lunti ang mga palayan. Huminto siya sa tapat ng isang maliit at simpleng bahay na gawa sa kahoy. May mga tanim na orkidyas sa harapan. Dito nakatira ang mga magulang ni David Reyes. Kumatok siya sa pinto. Ang nagbukas ay isang matandang babae na may buhok na kulay abo at mga matang puno ng kalungkutan. Si Aling Flora. Attorney Mercado? Tanong nito. Ang boses ay mahina. Ako nga po, Aling Flora. Magandang hapon po. Magalang na sabi ni Elias. Si Mang Celso po? Nasa bukid pa. Pero pumasok ka, iho, sabi ng matanda. Sa loob ng bahay ang oras ay tila huminto. Ang mga pader ay puno ng mga litrato ni David. Noong sanggol pa siya, noong graduate siya, at ang pinakamalaki sa lahat, ang kanyang litrato na nakauniforme, nakangiti ng buong pagmamalaki. May kailangan ka ba, attorney? Tanong ni Aling Flora habang nagtitimpla ng kape. Umupo si Elias. Aling Flora, tungkol pa rin po ito sa kaso ni David. Napahinto ang matanda sa kanyang ginagawa. 5 taon na, iho. Wala pa rin bang hustisya para sa anak namin? Iyon po ang dahilan kung bakit ako naparito, sabi ni Elias.
Naniniwala po akong hindi aksidente ang nangyari at ang taong may kagagawa nito ay siya ring taong nanakit ng marami pang iba. Matagal na hindi nagsalita si Aling Flora. Pagkatapos, naglakad ito patungo sa isang lumang aparador. May kinuha itong isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Maalikabok na ito. Dahan-dahan niya itong inilapag sa lamesa sa harap ni Elias. Lahat ng importanteng gamit ni David nandyan sa loob. Sabi ng matanda, nanginginig ang boses. Pagkamatay niya, ibinigay ito sa amin ng militar. Baka may makikita ka dyan na makatulong. Tiningnan ni Elias ang mga mata ng matanda. Nakita niya roon ang pinaghalong sakit at pag-asa. Alam naming hindi aksidente ang pagkamatay niya. Bulong ni Aling Flora. Binuksan ni Elias ang kahon. Sa loob, naroon ang mga medalya ni David, ang mga luma niyang sulat sa kanyang mga magulang at ilang kupas na litrato. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang maliit na itim na kwaderno. Isang diary. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang sulat kamay ni David ay pamilyar pa rin sa kanya. Binasa niya ang mga hululing pahina. Ang mga huling entry bago ang misyon kung saan ito namatay. October 12. May kakaiba kay Lieutenant Vergara. Masyadong mainit ang ulo. Tila may hinahabol siyang promotion. Iba ang mga ngiti niya. Parang may tinatago. October 14. Binago ni Vergara ang ruta ng patrol namin sa huling sandali. Sabi niya, may bagong intel daw. Pero sinuri ko ang mapa. Ang bagong ruta ay mas delikado. Mas malapit sa kuta ng mga kalaban. Sinubukan kong kausapin siya, pero sinigawan niya lang ako. Sinabi niyang, sundin ko na lang ang utos. May hindi tama dito. Sana mali lang ang kutob ko. Iyon na ang huling entry. Napasara si Elias sa kwaderno. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Hindi ito kutob lang. Ito ang katotohanan. Sinadya ni Mateo. Isinakripisyo niya ang buong squad para sa sarili niyang kapakanan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Amara. Amara, sabi niya pagkasagot nito. Ang boses niya ay mabigat at puno ng emosyon na hindi niya maitago. Elias, anong nangyari? Nasaan ka? Nahanap ko na, sabi ni Elias. Nahanap ko na ang patunay. Amara, hindi lang pera ang ninakaw niya. Huminga siya ng malalim. Nagnakaw din siya ng buhay. Pagkatapos ng tawag, nagpaalam na si Elias sa mga magulang ni David. Dala-dala niya ang kwaderno. Ito na ang magiging susi sa lahat. Gabi na nang magsimula siyang mag-drive pabalik ng Maynila. Ang daan ay madilim at halos walang ibang sasakyan. Ang isip niya ay lumilipad. Binubuo ang mga susunod na hakbang sa kaso. Bigla, isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanyang rear view mirror. Isang malaking truck. Masyadong malapit. Masyadong mabilis ang takbo. Bumusina ito ng malakas. Kinabahan si Elias at mas binilisan pa ang pagpapatakbo. Ngunit hindi bumibitaw ang truck. Nakadikit ito sa likuran niya na parang isang dambuhalang hayop na handang manila. Sinubukan ni Elias na lumiko sa isang kurbada. Ngunit biglang gumilid ang truck. Sinasadya siyang i-corner. Nawalan ng kontrol si Elias sa manibela. Ang gulong ng kanyang kotse ay dumula sa graba sa gilid ng kalsada. Ang huli niyang nakita ay ang nag-iisang puno ng akasya sa gilid ng bangin, papalapit sa kanya ng buong bilis. Pagkatapos, kadiliman. Ang tunog ng cellphone ni Amara ang gumising sa kanya mula sa isang mababaw na pagkakatulog. Kinapa niya ito sa dilim. Ang puso niya'y agad na kumabog ng mabilis. 3:00 ng madaling araw. Walang tumatawag sa ganitong oras maliban kung ito ay isang emergency. Isang hindi pamilyar na numero ang nasa screen. Hello? Sagot niya. Ang boses ay garalgal pa dahil sa pagtulog. Hello, is this Miss Amara Dizon? Tanong ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Kaano-ano po kayo ni Attorney Elias Mercado? Biglang nanuyo ang lalamunan ni Amara. Naramdaman niya ang malamig na takot na gumapang sa kanyang buong katawan.
Ako ang kliyente niya. Bakit po? Anong nangyari? Ma'am, tumatawag po ako mula sa San Isidro General Hospital. Na-aksidente po si Attorney Mercado. Critical po ang kanyang kondisyon. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na sampal na gumising sa bawat himaymay ng kanyang diwa. Binitawan niya ang cellphone. Hindi pwede. Hindi na siya nag-isip. Nagbihis siya ng mabilis. Kinuha ang susi ng kanyang kotse at tahimik na lumabas ng bahay. Tinitiyak na hindi magigising ang halimaw na natutulog sa itaas. Ang biyahe papuntang ospital ay isang malabong panaginip. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding pagkakasala. Kasalanan ko to. Kung hindi ko siya ginitna sa gulo ko, hindi ito mangyayari. Ligtas sana siya. Pagdating niya sa ospital, ang amoy ng antiseptiko ay sumalubong sa kanya. Itinuro siya ng isang nurse sa intensive care unit. Sa likod ng isang salamin na bintana, nakita niya siya. Nakita niya si Elias. Nakabalot ng benda ang kanyang ulo. Ang kanyang braso ay nakasemento. May mga tubo na nakakabit sa kanyang katawan. Payapa siyang natutulog, ngunit ang kapayapaang iyon ay nakakatakot. Napahawak si Amara sa salamin. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang lalaking ito, ang tanging taong naniwala at kumampi sa kanya, ay ngayon nag-aagaw buhay dahil sa kanya. Kasalanan ko to. Bulong niya, paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Kahanga-hanga talaga ang pag-aalala mo sa iyong abogado. Isang malamig na boses ang bumasag sa kanyang pagdadalamhati. Lumingon si Amara. Nakatayo sa dulo ng pasilyo si Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nanunuya. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Amara. Ang boses ay puno ng galit at takot. Sinusundo ang asawa ko, syempre. Sagot ni Mateo, dahan-dahang lumalapit. Nakita ko ang text ng ospital sa cellphone mo. Naiwan mong bukas. Huminto ito sa tabi niya. Nakatingin din kay Elias sa likod ng salamin. Sayang, mukha pa namang magaling na abogado. Hinarap siya ni Amara. Ikaw ang may gawa nito. Alam ko. Ngumiti lang si Mateo. Mag-ingat ka sa mga paratang mo, Amara. Hinila siya nito sa isang sulok kung saan walang ibang tao. Hinawakan nito ang kanyang mga braso ng mahigpit. Makinig ka, sabi ni Mateo. Ang boses ay isang mapanganib na bulong. Siya ay isang babala lamang, isang maliit na paalala sa kung ano ang kaya kong gawin. Kung hindi ka titigil, hindi lang ang buhay niya ang masisira. Isusunod ko ang ama mo, ang kumpanya mo, ang lahat ng mahalaga sa'yo. Nauunawaan mo ba? Binitiwan siya nito ng marahas. Tiningnan siya ni Mateo mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang basura. Tapusin mo na ang kahibangan na to, Amara. Umuwi ka na at manahimik ka na lang habang buhay. Pagkatapos noon, tumalikod na ito at naglakad palayo. Iniwan si Amara na nakasandal sa pader, nanginginig at umiiyak ng walang tunog. Tapos na, wala na ang ebidensya, wala na ang abogado niya, wala nang pag-asa, nawala na ang lahat. Ang kanyang karera, ang tiwala ng kanyang ama, at ngayon, ang buhay ng tanging taong tumulong sa kanya ay nakasalalay sa isang sinulilid. Natalo na siya. Umuwi si Amara na parang isang kaluluwang paggalagala. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng liwanag mula sa sala. Naupo siya sa sofa, nakatitig sa kawalan. Ang bahay ay masyadong tahimik. Sa gitna ng katahimikang yon, narinig niya ang isang tunog. Isang doorbell. Sino naman ang pupunta sa ganitong oras? Nanghihinang tumayo si Amara. Baka pulis. Baka may masamang balita pa tungkol kay Elias. Pagbukas niya ng pinto, natigilan siya. Nakatayo sa harapan niya ang huling taong inaasahan niyang makita. Si Leira Santos,
Ang mukha nito ay namumutla. Ang mga mata nito ay puno ng takot. Ang buong katawan nito ay nanginginig. Ang buhay ni Leira Santos ay isang gintong hawla. Nakatira siya sa isang mansyon. Kumakain ng masasarap na pagkain. Ibinibigay sa kanya ni Mateo ang lahat ng material na bagay na mahihilingin niya. Ngunit sa bawat sulok ng malaking bahay na yon, mayroong mga matang nakamasid. Isang katulong na laging nakabuntot. Isang driver na hindi niya maaaring utusan kung saan pupunta. Siya ay isang premyo, isang display, isang bilanggo. Nagsimula ang lahat sa opisina. Siya ay isang junior assistant noon, baguhan at puno ng pangarap. Si General Mateo Vergara ay parang isang Diyos, makapangyarihan, gwapo at puno ng karisma. Nang bigyan siya nito ng atensyon, nabulag siya. Ipinangako sa kanya ni Mateo ang lahat. Isang pamilya, isang kinabukasan. Sinabi nitong hindi na nito mahal si Amara, na siya na lang ang hinihintay nito. Naniwala siya, dahil gusto niyang maniwala. Ngunit nang lumaki na ang kanyang tiyan, nagsimulang magbago ang lahat. Ang matatamis na salita ay napalitan ng mga utos. Ang mga paglalambing ay naging mga babala. Nakita niya ang tunay na kulay ni Mateo. Isang taong mapagkontrol, isang taong walang puso. Ang takot ay nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib, kasing laki ng batang dinadala niya. Nakatira siya ngayon sa bahay ni Amara, sa ilalim ng isang bubong kasama ang babaeng sinaktan niya. Araw-araw, nakikita niya ang lungkot sa mga mata ni Amara. At sa tuwing nakikita niya iyon, nararamdaman niya ang isang matinding kirot ng konsensya. Isang gabi, hindi siya makatulog. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay malikot. Bumaba siya para kumuha ng isang basong gatas. Pagdaan niya sa tapat ng opisina ni Mateo, narinig niya itong may kausap sa telepono. Bahagyang nakabukas ang pinto. Dapat ay umalis na siya. Ngunit may kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya na manatili at makinig. Magaling, sabi ni Mateo sa kabilang linya. Siguraduhin niyong hindi na siya makakapagsalita pa. Isang aksidente lang. Walang dapat maiwan na bakas. Narinig ni Leira ang pangalan ni Attorney Mercado. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Pagkatapos nito, patuloy ni Mateo. At ang mga sumunod na salita ang dumurog sa puso ni Leira at nagwasak sa lahat ng kanyang natitirang ilusyon. Pagkatapos kong ayusin si Amara at kapag naipanganak na ni Leira ang bata, lalo na kung lalaki, humanap ka ng paraan para magkaroon din siya ng aksidente. Isang madulas na sahig, isang pagkahulog sa hagdan. Gawin mong malinis, isang pabigat lang sa aking karera, ang isang bungangerang kabit at ang anak niya. Hindi na humihinga si Leira. Isang gamit, isang pabigat, isang bagay na itatapon na lang pagkatapos gamitin. Iyon lang pala ang halaga niya, ang halaga ng kanyang anak. Ang takot na nararamdaman niya ay napalitan ng isang bagay na mas malakas, ang instinct ng isang ina na protektahan ang kanyang anak. Kinabukasan, habang wala si Mateo sa bahay, alam ni Leira na kailangan niyang kumilos. Alam niyang madalas mag-record ng mga tawag si Mateo sa kanyang computer para may insurance laban sa kanyang mga kausap. Pumasok siya sa opisina nito, nanginginig ang mga kamay. Sa kabutihang palad, hindi ito naka-password. Mabilis niyang hinanap ang audio file ng pag-uusap kagabi. Nang makita niya ito, kinopya niya ito sa isang lumang cellphone na itinago niya. Pagkatapos, kailangan na niyang umalis. Nag-iwan siya ng isang maikling sulat sa kanyang kama na nagsasabing masama ang kanyang pakiramdam at nagpunta siya sa kanyang ina sa probinsya. Isang kasinungalingan para bigyan ang sarili ng oras. Hindi siya sa probinsya pumunta. Isa lang ang alam niyang lugar na dapat puntahan. Isa lang ang taong maaaring makaintindi sa kanya. Ang taong pareho nilang biktima. Nang gabing iyon, kumatok siya sa pinto ng mismong bahay na tinakasan niya kaninang umaga. Pagbukas ng pinto, nakita niya ang mukha ni Amara. Gulat, pagod at puno ng pait.
hindi na nagsayang ng oras si Leira. Ang pride at hiya ay isinantabi na niya. Ang mahalaga na lang ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang lumang cellphone. Nanginginig niyang iniabot ito kay Amara. "Patawarin mo ako," sabi niya. Ang boses ay nanginginig at basag. "Pakinggan mo to." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Amara. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ito ang papatay sa kanya. Tulungan mo ako. Ang silid ng pagdinig ng militar ay malamig at tahimik. Nakaupo si Amara sa harap, sa tabi ng isang silyang walang laman. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Mateo Vergara, nakasuot ng kanyang formal na uniforme. Ang mukha ay isang perpektong maskara ng kumpiyansa at inosenteng biktima. Nakapaligid sa kanya ang kanyang mga dekampanilyang abogado. Naramdaman ni Amara ang tingin ng lahat sa kanya, ang mga bulungan, ang panghuhusga. Para sa kanila, siya ang desperadang asawa, ang sinungaling. Ngunit hindi na siya natatakot. Ang apoy sa loob niya, na sandaling namatay, ay muling nagliliyab ng mas maliwanag kaysa dati. Nagsimula ang pagdinig. Isa-isang nagsalita ang mga abogado ni Mateo. Ipininta nila ang isang larawan ng isang bayani na sinisiraan ng isang asawang hindi matanggap ang katotohanan. Ginamit nila ang mga pekeng balita, ang kanyang pagkakasuspinde sa trabaho, bilang ebidensya ng kanyang hindi matatag na pag-iisip. Si Mateo ay umarte na parang isang martir. "Mahal ko ang aking asawa," sabi niya sa mga opisyal na nakaupo sa harap. Ang boses ay puno ng pekeng kalungkutan. Ngunit ang kanyang mga akusasyon ay walang basehan. Ito ay paninira lamang, hindi lang sa akin, kundi sa buong institusyon na aking pinagsisilbihan. Nang oras na para magsalita si Amara, tumayo siya ng dahan-dahan. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. "Hindi ako narito para sirain ang sinuman." Simula niya, ang boses ay kalmado, ngunit matatag. "Narito ako para sabihin ang katotohanan." Ikinuwento niya ang lahat, mula sa gabi, kung kailan dinala ni Mateo si Leira sa kanilang bahay hanggang sa mga pagbabanta nito. Ngunit alam niyang salita lang iyon. Salita laban sa salita ng isang pambansang bayani. "May ebidensya ka ba sa iyong mga paratang, Mrs. Vergara?" Tanong ng isa sa mga general. Ang boses ay walang kinikilingan. Huminga ng malalim si Amara. "Wala na po. Ang aking abogado, na naaksidente, ang may hawak ng lahat." Isang ngangisi ang gumuhit sa labi ni Mateo. Panalo na siya. Ngunit biglang bumukas ang pinto sa likuran ng silid. Isang figura ang pumasok. Dahan-dahan, ngunit may determinasyon. Nakasuot ito ng neck brace. Ang isang braso nito ay nakakast. Ang kanyang mukha ay may mga pasa pa. Si Elias Mercado. Natigilan ang lahat. Maging si Mateo ay hindi maitago ang pagkagulat sa kanyang mukha. Naglakad si Elias patungo sa harap. Tinulungan ng isang assistant. Yumuko siya ng bahagya sa mga opisyal. "Paumanhin po sa aking pagkahuli," sabi ni Elias. Ang boses ay medyo mahina, ngunit malinaw. "Mayroon po akong mahalagang ebidensya na nais ipresenta sa hukumang ito." Tumutol ang mga abogado ni Mateo, ngunit pinayagan siya ng presiding general. "Hindi ito tungkol sa pera," sabi ni Elias, habang iniaabot ng kanyang assistant ang isang maliit na digital recorder sa tekniko ng korte. "Ito ay tungkol sa karakter, sa kung anong klaseng tao si General Mateo Vergara kapag walang nakatingin." Isang pindot at isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang boses ni Mateo. "Pagkatapos kong ayusin si Amara at kapag naipanganak na ni Leira ang bata, humanap ka ng paraan para magkaroon din siya ng aksidente. Isang pabigat lang sa aking karera, ang isang bungangerang kabit at ang anak niya." Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Ang kumpiyansa sa mukha ni Mateo ay biglang naglaho, napalitan ng maputlang kulay ng purong sindak. Ito ay
Ito ay gawa-gawa lamang. Pinlano nila ito. Sigaw ni Mateo, tumatayo. Kung ganoon, sabi ni Elias, marahil ay nais ninyong pakinggan ang testimonya ng taong dapat ay magiging biktima ng aksidenteng iyon. Muling bumukas ang pinto. Sa pagkakataong ito, si Leira Santos ang pumasok. Inaalalayan ng dalawang babaeng pulis. Ang tiyan niya ay mas malaki na ngayon. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ngunit habang naglalakad siya, tiningnan niya si Amara. Tumango si Amara sa kanya. Isang tahimik na mensahe ng suporta. Tumayo si Leira sa harap ng lahat. At sa basag at nanginginig na boses, ikinuwento niya ang lahat. Ang mga pananakot, ang pagkontrol, ang planong pagpatay. Ang bawat salita niya ay isang pako na lalong nagbaon kay Mateo sa kanyang sariling hukay. Pagkatapos ng testimonya ni Leira, wala nang nakapagsalita. Ang katahimikan ay nabasag lamang nang tumayo ang presiding general, General Mateo Vergara. Sabi ng general, ang boses ay malamig na parang bakal. Ikaw ay nasa ilalim ng kustodya ng militar habang isinasagawa ang isang buong investigasyon sa mga seryosong akusasyong ito. Dalhin siya. 2 military police ang lumapit kay Mateo. Ang kaninang bayani ay para na ngayong isang basang sisiw. Habang kinakabitan siya ng posas, ang mga mata niya ay puno ng galit na nakatutok kay Amara. Ngunit si Amara ay hindi na natinag. Tiningnan niya ito ng diretso, hindi galit, hindi masaya. Tapos na, inilabas si Mateo sa silid. Nang matapos ang lahat, dahan-dahang lumabas si Amara. Pagod na pagod, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang kanyang ama, si General Dizon, na nakatayo, nag-iisa. Ang mukha ng matanda ay puno ng pagsisisi at sakit. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ang mga mata ay nangingilid sa luha. Hindi nito alam ang sasabihin. Isa lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang bulong na puno ng lahat ng kanyang pagkukulang. Anak, patawad. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unting humupa. Napalitan ng ibang mga balita, ng ibang mga drama. Ang mundo ay nagpatuloy sa pag-ikot. Para kay Amara, ang katahimikan ay isang biyaya. Ang kanyang buhay ay dahan-dahang bumabalik sa normal, ngunit hindi ito ang dating normal. Ito ay isang bago, mas payapa, mas totoo. Ibinabalik na siya sa kanyang posisyon sa kumpanya na may kasamang paumanhin mula sa board. Ngunit mas mahalaga kaysa doon, ibinalik niya ang kanyang sarili. Isang hapon, nagkita sila ng kanyang ama sa isang maliit na parke. Naupo sila sa isang bangko sa ilalim ng isang malaking puno ng narra. Matagal silang hindi nagsalita. Pinapanood lang ang mga batang naglalaro sa di kalayuan. Naging duwag ako, anak. Basag ng kanyang ama sa katahimikan. Hindi nakatingin sa kanya. Akala ko, sa pagprotekta sa pangalan ng pamilya, pinoprotektahan kita. Pero hinayaan lang kitang masaktan ng mas matagal. Patawarin mo ang isang matandang sundalo na hindi alam kung paano maging isang ama. Tiningnan ni Amara ang kanyang ama. Nakita niya ang mga kulubot sa mukha nito, ang bigat sa kanyang mga balikat. Hindi na galit ang nararamdaman niya, kundi pag-unawa. Naiintindihan ko pa, sabi ni Amara, at sa unang pagkakataon, inabot niya at hinawakan ang kamay nito. Pareho tayong natuto. Ang mahalaga, narito pa rin tayo. Tumango ang matandang general. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang pader na namagitan sa kanila sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng gumuho. Kinabukasan, may isa pa siyang kailangang puntahan. Nagpunta siya sa isang halfway house sa labas ng syudad. Dito pansamantalang nanunuluyan si Leira. Sa ilalim ng proteksyon ng isang NGO para sa mga kababaihan, naabutan niya si Leira sa hardin
Dinidiligan ang mga halaman. Malaki na ang tiyan nito. Nang makita siya ni Leira, may gumuhit na hiya sa mukha nito. Amara, bati nito. Mahina. Ngumiti si Amara. Kamusta ka na, Leira? At kamusta na si baby? Okay lang kami, sagot nito. Malapit na. May dala ako para sa'yo, sabi ni Amara. Iniabot ang isang sobre. Binuksan ito ni Leira. Sa loob, may malaking halaga ng pera. Tumingin ito kay Amara, naguguluhan. Para sa pagsisimula ninyo ng anak mo, paliwanag ni Amara. Wala kang kasalanan, Leira. Pareho tayong naging biktima. Karapatan ninyong magkaroon ng isang mapayapang buhay, malayo sa lahat ng gulo. Naiyak si Leira. Salamat, salamat Amara, at patawad sa lahat. Pinapatawad na kita, sabi ni Amara. At habang sinasabi niya iyon, naramdaman niyang totoo. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Leira, kundi para sa kanyang sarili. Isang paglaya mula sa huling bigat ng nakaraan. Nagpaalam siya. Habang naglalakad siya palabas ng gate, naramdaman niya ang sikat ng hapon sa kanyang mukha. Malaya na siya. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno, may isang taong naghihintay. Nakatayo si Elias. Hindi na naka-neck brace, ngunit mayroon pa ring maliit na peklat malapit sa kanyang sentido. Ang braso niya ay wala na sa cast. Nakasandal siya sa kanyang kotse, nakangiti. Lumapit si Amara sa kanya. Tapos na, tanong ni Elias. Tumango si Amara. Tapos na ang lahat. Walang nagsalita ng ilang sandali. Walang mga malalaking salita ng pag-ibig. Walang mga pangakong enggrande. Hindi na nila kailangan yon. Dahan-dahang iniabot ni Elias ang kanyang kamay. Hinawakan ito ni Amara. Ang kanyang palad ay mainit at magaspang. Isang paalala ng lahat ng pinagdaanan nila. Tiningnan siya ni Elias. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagtingin na matagal nang hinahanap ni Amara. Isang pagtinging puno ng paggalang, paghanga, at isang tahimik na pangako. Amara, sabi niya, ang boses ay simple at puno ng katapatan. This time, hindi ka na mag-isa. Ngumiti si Amara. Isang tunay na ngiti na nagmula sa kanyang puso. Ang nangiting matagal nang nawala. Magkasabay silang naglakad patungo sa kotse. Walang kasiguraduhan kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Ngunit sa sandaling iyon, habang magkahawak ang kanilang mga kamay at ang araw ay dahan-dahang lumulubog, alam ni Amara na ito na ang simula. Isang bagong simula.